Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang pananabik na magkita-kita. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia, New King James Version, lima na kung babanggitin. Ang aralin po natin ngayon mga kapatid ay actually ito yung lesson number 2 ng ating ginagawang series na pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Bagamat sinimulan natin ito nung ilang linggo na nakakaraan, pero sabi nga natin, doon sa lesson number 1 natin ay hindi naman natin ipinangako na tuloy-tuloy na every Sunday gagawin natin ito. Pero at least ngayon, nakagawa tayo ng lesson number 2 at ang coverage po natin ngayon mga kapatid, meron tayong main verses na pinagkunan ng ating title dito sa Roma chapter 1 verse 11 hanggang 12. Pero ang coverage natin mga kapatid para sa series ng pag-aaral natin dito sa Roma ay yung magsisimula sa verse 8 hanggang 15. So yan ang kabuuan ng lesson number 2. Pero meron tayong nais ibangon dito na kaisipan sa gitna ng verse 8 hanggang 15 ay yung title nga ng lesson natin, ang pananabik na magkita-kita. So basahin natin mga kapatid yung pinagugutan ng ating pamagat. Dito po natin hinugot yan mga kapatid sa verse 11 hanggang 12. Ang sabi rito, sapagkat nasasabi ka kung makita kayo upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo. Verse 12, sa makatuwid ay upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa na ito'y sa inyo at sa akin. So, diyan po natin ginawa yung title natin. Pag-aaralan po natin yan isa-isa. Pero bago natin himahin yan mga kapatid, doon muna tayo sa naunang mga talata bago dumating yan. Ang unang bahagi ng ating aralin ay yung pagsasalaysay ni Pablo kung paano siya nagpapasalamat sa pamamagitan siyempre ng prayer sa Diyos para sa mga taga-Roma. Basahin po natin mga kapatid ang panalangin pasasalamat ni Pablo sa Diyos para sa mga Kristiyano sa Roma. Ang sabi niya rito mga kapatid sa Roma 1:8, una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. O dyan lang muna tayo mga kapatid. Yung unang parirala na yan ay nakikita natin na yung pagpapasalamat ni Apostol Pablo. Paano ba niya ginagawa yan? Siyempre, through prayer, panalangin. So sa kanyang panalangin, nagpapasalamat siya, ang naka-address sa Diyos ang kanyang pagpapasalamat sa pamamagitan ni Jesucristo, ng ating Panginoon Jesucristo. So dito nakikita natin ang isang modelo ng pananalangin ng mga Kristiyano. Paano? Nananalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga kapag tayo nagpe-pray, ay ating ina-address sa Amang Diyos at sa bandang huli sinasabi natin na hinihiling po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang siyang namamagitan sa atin. Kaya ganyan yan mga kapatid. So isang aral yan na makikita natin dyan. Ngayon, ano ang ipinagpapasalamat ni Pablo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo? Tungkol sa inyong lahat. So ang prayer ng thanksgiving ni Pablo sa Diyos ay tungkol sa mga kapatid na nasa Roma, mga Kristiyano sa Roma. Bakit? Sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig. Ano ibig sabihin ng ipinahahayag sa buong daigdig? Ibig sabihin, sa English nga, is spoken of. Ibig sabihin na pag-uusapan ang inyong pananampalataya sa buong daigdig. Yun ang ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo. Na yung faith ng mga Christian sa Roma ay nagiging usap-usapan sa buong daigdig. Yung buong daigdig na tinutukoy rito, hindi yung buong globo, kundi yung buong daigdig na alam nila nung araw. Ang alam nila nung araw na buong daigdig ay yung
mga bansa na nasasakupan ng Roman Empire at ng mga kalapit na bansa ron. Napakalawak ko kasi ng sinakop ng Roman Empire. Yung halos sa buong kahabaan ng Mediterranean Sea, mula doon sa Europe hanggang sa Middle East. Ganun kahaba yung Mediterranean Sea. Halos lahat ng mga bansa dyan ay nasakop ng Roman Empire. Yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo riyan, na buong daigdig, na naging usap-usapan ng pananampalataya ng mga Kristiyano na taga-Roma. Ibig sabihin yan, kaya nagpapasalamat siya sa Diyos, kasi yung pananampalataya nila, bakit ba naging usap-usapan? Bagamat hindi nabanggit yan, lumilitaw na yung pananampalataya ng mga taga-Roma, ng mga Kristiyano, ay mga masisigla sila sa kanilang pananampalataya. Masisigasig sila sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin, nakita ng mga iba't ibang mga tao kung paano mamuhay, mga pagbabago na naganap sa mga Kristiyano sa Roma. Ibig sabihin, nagliliwanag sila sa sanlibutan. Gaya ng itinuturo ng Panginoon sa Kristo na tayong mga mananampalataya ay ilaw ng sanlibutan. Dapat mapansin ng mga taga-sanlibutan ang ating pananampalataya kay Kristo para sila man ay maakit sa pananampalataya. Kung tutuusin mga kapatid, sa Biblia ay hindi lamang ang taga-Roma ang sinabihan ni Apostol Pablo na ganyan. Ang pinagpapasalamat ni Pablo maging ang mga taga-Tesalonica. Sapagkat halos ganyan din ang diwa, medyo may pagkakaiba lang ng konti yung pagkakasulat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica. Nung ikinuwento niya na siya'y nagpapasalamat din sa Diyos, alang-alang sa mga taga-Tesalonica. Ito po yung portion na yon. Singit muna natin ito. Sa unang Tesalonica, ang sabi ni Apostol Pablo, 1:8, bahagi ito ng kanyang pagsasalaysay kung bakit siya nagpapasalamat sa Diyos para naman sa mga taga-Tesalonica. Bakit? Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon. Hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Napabalita ang inyong pananampalataya. Kaya't kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. So sa lahat ng dako, naging usap-usapan din ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonica. Napabalita na magandang balita. Yung balita, hindi yung masamang balita. Ibig sabihin na naging usap-usapan ang sigasig nila sa pananampalataya. Bakit natin na bibigyan din yan, mga kapatid? Sapagkat tayo naman kaya ngayon, kamusta ang ating pananampalataya? Ano na ba ang balita ng iba tungkol sa atin, sa ating pagiging Kristiyano? Baka naman hindi alam ng kapitbahay natin na tayo sumasampalataya kay Kristo. Baka hindi alam ng mga kapitbahay natin na tayo mga Kristiyano nag-aaral ng Biblia. Baka hindi nila alam na tayo mga born again. Kasi depende kung paano tayo namumuhay. So isang panggising na mga tanong lang yan, mga kapatid, para sa atin. So balikan natin sa Roma. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig. So yan ang ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo sa Diyos. Tuloy pa natin. Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung mga salitang yan ay nagpapakita lamang na yung susunod na sasabihin ni Pablo ay pawang katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Dahil saksi niya ang Diyos Na ano? Na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Ibig sabihin, palaging ipinapanalangin ni Pablo ang mga Kristiyano sa Roma. Kaya dito makikita pa natin ang isang aral, mga kapatid, na kapag tayo nananalangin sa Diyos, ay isama naman natin, dapat naman isama natin ang kapakanan ng ibang mga kapatid. Magpasalamat tayo, alang-alang sa kapatid, humingi tayo ng tulong para sa kapatid, ipanalangin natin ang problema ng kapatid, ipanalangin, pasalamat naman, yung tagumpay ng kapatid. So maraming bagay tungkol sa kapatid. O yun lang ang nais kong isingit dito, no? Na katulad ni Pablo,
wala naman siyang tigil na binabanggit ang mga taga-Roma sa kanyang panalangin. At bukod doon, sabi rito, ano ba yung laman ng kanyang panalangin tungkol sa mga taga-Roma? Sa Gs. At lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. So, iyan ang kasama sa prayer ni Apostol Pablo sa Diyos na makarating siya sa Roma sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ano naman ang gusto ng Diyos na paraan, basta makarating ako dyan. Yun ang request ko. By mahirapan man ako o madaling paraan man, ay makarating ako riyan. Kasi nung sinulat ni Pablo to, gaya nung sinabi natin sa lesson number 1, na nung isinulat ni Pablo ito, mga kapatid, ay hindi pa siya nakakapunta sa Roma. Nabalitaan lang niya yung pananampalataya ng mga taga-Roma. Pero naging kalooban din naman ng Diyos na makarating siya ron. Nakarating siya sa Roma, kaya lang sa paraan na inaresto siya ng mga Romano dahil idinimanda siya ng mga Hudyo hanggang sa yung usapin ay makarating sa Roma. Nakarating siya sa Roma bilang isang bilanggo. Yun ang nangyari sa kanya, mga kapatid. So, yun po mga kapatid, no? Yung prayer ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma. Sabik na sabik siya, di ba? Na makarating sa Roma. Dito sa susunod makikita natin ang talagang pananabik niya na makarating dyan. So, yung sunod na bahagi nito, yung pananabik ni Pablo na makarating sa Roma sa verse 11 and 12. Diyan natin kinuha yung title po natin. At ito ang pinakasentro, mga kapatid, ng ating lesson ngayon. Nakita natin sa unang bahagi na yung mga taga-Roma, mga Kristiyano na talaga yun. Hindi naman lahat, no? Kundi yung mga sinusulatan ni Pablo ron. Mga masisigla sila. Masisigasig na sa pananampalataya. Pero tingnan ninyo mga kapatid, bakit ba nais ni Pablo na makarating pa ron? Ay mga Christian na naman yan. Bakit kinakailangan pa magpunta riyan? Ito po mga kapatid sa 11 and 12. Sapagkat nasasabik akong makita kayo. Nasasabik siya. Bakit siya nasasabik? Upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual. So nais ni Pablo na maibahagi sa mga mananampalataya sa Roma ang mga ilang espiritual na kaloob. So makita nyo mga kapatid, no, kahit mga mananampalataya na tayo, halimbawa, mananampalataya na tayo, ay mukhang kailangan pa natin na mabahaginan ng mga ilang espiritual na kaloob. Ibig sabihin mga kapatid, tungkol doon sa sharing, sa pagbabagi, pagsishare, impart, ika nga, no, yung mga bagay na maaari pa nating matanggap tungo sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Hindi yung natapos ang lahat nung tinanggap natin si Kristo, tapos na ba lahat? Ganun lang yun. Pinahaba pa ng Diyos ang buhay natin mula nung nanampalataya tayo. So, hindi doon natatapos. Natapos ba lahat sa bautismo lang? Hindi. Tuloy-tuloy yung pag-develop ng ating pananampalataya. Yung diwa rito, no? Upang may bahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na spiritual. Gusto niya mag-share ng mga spiritual gift sa mga taga-Roma. Bakit? Upang mapatibay kayo. So, kahit mananampalataya na sila, nais ni Pablo na masiguro na maging matibay sila sa kanilang pananampalataya. Yung mga spiritual na kaloob na meron kay Pablo na gusto niya ibahagi, makatutulong yun. Yun ang alam niya. Yun ang lumalabas dito. Makatutulong yun para tumibay sa pananampalataya mga Kristiyano sa Roma. Pero alam niyo ba mga kapatid, yung tungkol sa pagiging matibay sa pananampalataya sa pamamagitan ng ibang mga tao, ng ibang mga Kristiyano, abay hindi lang ang mga taga-Roma ang tatanggap ng ikatitibay nun. Kapag nakarating si Pablo roon, pati siya titibay. Dahil sumunod na talatan, sabi, sa makatuwid ay upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa na ito'y sa inyo at sa akin. So nakita nyo, no? Kapwa sila titibay, kapwa sila mapapalakas. Kaya gusto ni Pablo na makarating doon. Isipin nyo yan mga kapatid. Imagine ninyo yan, no?
Si Pablo, matibay na sa pananampalataya yan eh. Ang dami ng revelation ng Panginoon sa kanya. Marami na siyang nasaksiyan sa Panginoon, diretso sa Panginoon. Pero nagnanais pa rin siya na mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng ibang mga kapatid sa Roma. Sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa, kapwa tayo mapalakas. Ngayon mga kapatid, ito ang mabigat na aral dito. Ito yung sustansya mga kapatid na dapat natin makita rito. Paano natin i-apply ngayon yan sa panahon natin? Nakita natin dito na mahalaga pala na ang mga magkakapatid sa pananampalataya ay nagkikita-kita ng personal o face-to-face. Di po ba? Yan ang application yan. Dapat natin makita ang kahalaga na tayo'y kailan ba tayo nakikita ng face-to-face? Kapag tayo nagkakatipon, mga kapatid. Yan ang isa sa mga purpose ng lesson na ito, mga kapatid. Na tayo ma-encourage na magkaroon tayo ng pananabik din sa isa't isa na magkita-kita. Hindi lang yung online, mga kapatid. Sapagkat iba yung nagagawa ng face-to-face na pagkikita. Ang tinatalakay ni Pablo rito, mga kapatid, ay hindi online. Di ba? Bukod sa wala pang online noon, kitang-kita naman na face-to-face to upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa. Alam niyo mga kapatid, yung palagi nating pinapaalala sa isa't isa, yung pagdalo sa mga pagtitipon ng face-to-face. Yung talata dun sa Hebreo 10:25, naalala niyo yun? Nadaanan natin ngayon yan. Bagamat halos nagpapaulit-ulit tayo dyan. Nasabi sa 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Sa Revised Tagalog Popular Version, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kung uungkatin natin mga kapatid, na ipaliwanag na to noon, pero ipapaliwanag ulit. Dahil bakit kailangan ipaliwanag ulit? Sapagkat may mga ilan-ilang mga kapatid pa na at may mga ibang mga Kristiyano na nag-iisip pa rin na okay lang na hindi dumalo sa mga pagtitipon. Maliho yun mga kapatid. Kung wala ka rin lang namang mabigat na dahilan, hindi ka dapat mag-a-absent sa pagtitipon. Dapat nakikita mo yung spiritual na kahalagahan na ang magkakapatid ay nagkakasama-sama, nagkikita-kita ng face-to-face. Kung titingnan natin mga kapatid, yung talata bago dumating dyan sa 10:25 na huwag nating kakaligtaan. Bakit ba nasabi yan? Na huwag nating kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. 10:25 yan. Magsimula tayo sa 10:24. Ang sabi rito, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So dito ay inuutusan tayo na bigyan ng pagsasaalang-alang o konsiderasyon kung paano natin gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Sa ibang salita ay dapat magtulong-tulong tayo na ma-encourage natin ang isa't isa, maudyukan natin ang isa't isa para kumilos. Magpalakasan tayo ng kalooban tungkol sa pag-ibig at tungkol sa mabubuting gawa. Hindi natin magagawa yan, mga kapatid, na nag-iisa. Di ba? Hindi natin magagawa yan pag hindi tayo nagkikita-kita. Kaya yung sumunod na talata dyan, hindi pa nga tapos yung pangungusap mo. Ang sabi, at ating isaalang-alang kung paano gisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So, sa Revised Tagalog Popular Version, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kaya mga kapatid, sa abot na makakaya natin,
huwag nating aabsinant ang ating mga face-to-face na pagtitipon. Na naman charges kayo napapabilang ngayon mga kapatid. Tayo dito sa online, iba-ibang charges ang kinabibilangan natin. So, in-encourage namin kayo lahat, mga kapatid, kung anumang church kayo, anumang local congregation kayo, nandun, makipag-participate kayo sa pagtitipon. Sapagkat utos yan eh. Si Pablo nga ay umaasa pa na upang kapwa tayo mapalakas. No? Sa English, that I may be encouraged together with you. Gusto niya ma-encourage din siya. Nakaka-encourage yan. Hindi sasabihin ni Pablo yan kung hindi. So paniwalaan natin yan sapagkat nakasulat yan sa salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, yan yung nasa verse 12. Magpalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa. Ngayon, balikan natin yung 11 mga kapatid. Sapagkat meron tayong kailangan linawin doon. Yun nauna dyan. Yung tungkol sa mga kaloob. Tingnan nyo, nasasabik si Pablo na mapunta sa Roma upang maibahagi, sabi rito, upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual. O pag-usapan natin ang kaloob mga kapatid. Maaaring isipin ninyo, baka si Pablo lang ang may espiritual na kaloob. Hindi. Lahat tayo merong kaloob na galing sa Diyos. Lahat tayo pinagkalooban ng Panginoon ng espiritual na kaloob at material na kaloob. Either na espiritual yan o material. Basta kaloob. Si Pablo, mga kapatid, nakafocus siya sa spiritual. Sapagkat, kung titingnan naman natin si Pablo, hindi naman siya gaanong merong kaloob na material eh. Dahil mahirap na tao lang si Pablo eh. Kaya mauunawaan natin na marahil walang gaanong material na kaloob si Pablo dahil nag-iisa lang siya, wala siyang ari-arian, palakbay-lakbay lang siya, wala siyang permanenteng tirahan dahil yung kanyang buhay ay nakalaan para mangaral sa iba't ibang lugar. Wala siyang asawa, wala siyang pamilya, wala siyang anak. So, kung titingnan pa natin ang kasaysayan, si Pablo paminsan-minsan may hanap buhay siya. Naghahanap buhay siya sa pamamagitan ng paggawa ng tent, tolda. At siya ay tumatanggap din ng mga material at financial support sa mga churches dyan sa Asia Minor. Ngayon, mga kapatid, maaari bang sabihin natin na hindi naman ako tulad ni Pablo, wala naman akong kaloob na isi-share. Meron po mga kapatid, lahat tayo merong kaloob. Pag sinabi natin wala tayong kaloob, parang hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Bakit ko nasabi yan? Sabi dito sa unang Pedro Kanina sinabi, spiritual na kaloob. Dito, lahat na ng kaloob to Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, gift. Gift galing sa Diyos. No? Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, sabi, as each one, lahat tayo niyan, each. Parang everyone, lahat tayo Di ba? Ang bawat isa tumanggap ng kaloob. Kaya hindi maaaring sabihin o isipin ng sino mang Kristiyano na wala siyang kaloob na galing sa Diyos. Ano ba yung kaloob na meron tayo? Either na spiritual yan o material. Iyan yung mga magagandang bagay. Maaaring hindi nabanggit sa Biblia. Maaaring ang kaloob natin ay hindi naman gumawa ng milagro. Hindi gumawa ng kababalaghan. Maaaring hindi ganun. Pero may kaloob tayo na galing sa Diyos. Lahat ng mabubuting bagay. Tingnan nyo, singit natin sa Santiago. Tungkol sa bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Tingnan nyo kung meron kayo nito. Sabihin nyo kung wala. Ang bawat, Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. So every good gift, wala ka bang good gift na natanggap mula sa Panginoon? Wala ka bang katalent-talent? Wala ka bang kung hindi man talent o special talent, wala bang ibinigay sa iyo ang Panginoon na abilidad mo o kung ano man? No? Kahit mahirap ka lang mga kapatid, huwag mong sabihin wala kang tinanggap na mabuting kaloob mula sa Panginoon Diyos.
Di ho ba mga kapatid? Kahit mababa lang pinag-aralan mo, meron kang kaloob na galing sa Diyos. Lahat po tayo. Lalo na kung meron kang mga material na pagpapala na ibinigay siya ng Panginoon, lalong may kaloob ka. O ano naman ang dapat nating gawin sa mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Meron ka mga kapatid, wag mo isiping wala. Dahil sabi, bawat isa raw. Balikan natin sa Pedro. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ano dapat natin gawin? Ipaglingkod ito sa isa't isa. So, minister it to one another. Ipaglingkod, ibig sabihin, gamitin natin ang ating mga kaloob para paglingkuran ng isa't isa. Hindi natin sasarilinin ang mga magagandang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ipaglingkod natin yan sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ano ba yung katiwala? Stewards, good stewards. Ibig sabihin katiwala. Ano ibig sabihin ng katiwala? Hindi tayo ang may-ari ng kung ano man meron tayo. Ibinigay sa atin ng Diyos yan. Yung mga kaloob na yan para tayo ang mag-manage, mamahala niyan. Para magamit natin ito sa paglilingkod sa isa't isa. Kaya kung ano man ang kaloob na nasa iyo, kapatid, huwag mong sarilinin yan. Ipaglingkod mo yan. Hindi mo naman kailangan ibigay lahat yan. Yung mga, lalo na yung mga material na kaloob. Hindi naman sinabing ibigay mo lahat yan. Abay, i-share mo yan. Ipagkaloob mo yan. Ibig sabihin, mga kapatid, ano man meron tayo, marami sa atin mahirap. Konti ang pera, ika nga, konti ang kinikita. Pero may kaloob kayo, mga kapatid. Meron tayong magandang bagay na nasa atin na ibigay ng Panginoon. Isipin niyo yun. Hindi ko na problema yun, mga kapatid. Problemahin yun. Kung hindi nyo makita yan, kung hindi nyo makita, ipanalangin nyo sa Panginoon yan. Lord, ano ba yung magagandang kaloob na nasa akin? Sige, magtanong ka sa Diyos. Kung hindi mo maisip yan, Panginoon Diyos, ituro mo sa akin, ano ba yung magandang kaloob na po pwede kong i-share? Di ba? Ano ba yung galing mo? Ano ba talino mo? Ano ba meron ka? Etc. Di ba? So, yan ang mga kapatid. Hindi na kailangan isa-isahin niya. Lalo kung nag-aaral ka ng Biblia. Magkaroon ka ng malasakit sa kapatiran, sa kapatid. Gaya ni Apostol Pablo, ang mitiin niya, pag nanais niya, makapunta sa Roma para kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa. Kaya yung talatang ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin na tayong magkakapatid sa pananampalataya ay merong malalim na kaugnayan sa isa't isa. Hindi tayo dapat tumingin sa kapakanan lamang ng ating sariling pananampalataya. Dapat ay meron din tayong malasakit sa pananampalataya ng ibang mga kapatid. So yun po. Yung mga sumunod na talata dito ay yung pagpapatuloy pa ng paglalahad ni Apostol Pablo ng kanyang kasabikan at plano magpunta sa Roma. Ano ba ang spiritual na kaloob na meron si Pablo na nais niyang ibigay sa mga taga-Roma? Sa verse 13, nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong binalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y nahadlangan. So maraming panahon na pala binalak ni Pablo yan. Bakit? Bakit gusto niyang magpunta ron? Upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo. Gayon din naman sa iba pang mga hentil. Alam mo ibig sabihin ng bunga, mga kapatid? Yung mamimisyon. Yung maakay kay Kristo. So nais ni Pablo, mga kapatid, na magkaroon din ng makapag-akay din siya ng mga kaluluwa kay Kristo. Either sa ikatitibay ng dati ng mananampalataya o kaya ng mga bago pang magiging mananampalataya. Nais niya magpunta sa Roma upang makita ang mas maraming mga tao na manampalataya sa ating Panginoon Kristo at maligtas. Kung tutuusin, mga kapatid, gaya ng sinulat ni Pablo
sa susunod na talata rito, iyan mismo ang layunin ng kanyang buhay, ang mangaral sa mga hintil. Kaya sabi rito mga kapatid, ako'y may pananagutan sa mga Grego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Meron daw siyang pananagutan, meron daw siyang obligasyon. Kanino? Sa mga Grego at sa mga barbaro, para yung mga hintil yan. Pero bakit ganyan ang term ni Apostol Pablo? Yung mga Grego, mga Greek-speaking people yan na hindi mga Israelita. At yung mga barbaro, yun yung ibinansag ng mga Grego noong unang panahon doon sa ibang mga lahi. Barbaro ang tawag. Ang tingin kasi nila, itong mga Grego noong unang panahon, yung mga ibang lahi, kaya tinawag nilang barbaro, hindi sila sophisticated, hindi sila sibilisado. No, mababa ang kanilang pagtingin. Ang tingin nila, yung mga Grego, sila yung mga matatalino. Kasi may hilig sila sa pag-aaral talaga eh. Ang mga Grego ang nag-establish ng mga libraries at ng mga paaralan noong unang panahon So, kaya siguro nasabi rin ni Pablo yung kombinasyon na yun. Grego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. So, ibig sabihin lang yan sa mga hentil, mga hindi kasama sa bayang Israel. Meron siyang pananagutan at alam natin, di ba? Si Pablo ay sinugo ng ating Panginoon Kristo diretso para maging apostol sa mga hentil. Siya yung pinakasugo ni Kristo para mangaral sa mga hentil. Kaya tawag sa kanya, apostol sa mga hentil din. Di ba? Nadaanan na natin yan. Sa lesson number 1, nadaanan natin. Kaya nasabi niya, may pananagutan siya. So, gusto niya makakarating doon, mga kapatid. Bakit sa Roma? No? Tingnan pa natin sa huling talata. Kaya't sagana akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Alam niyo bakit sa Roma? Kung titingnan natin, kung i-analyze natin yan. Kasi si Pablo sinugo sa mga hentil sa labas sa Israel. Alam niyo ba, mas maraming hentil sa Roma. At mula dyan sa Roma, kakalat ang ebanghelyo. Ganito kasi, mga kapatid, ang Roma, capital city yan ng imperyo ng Roma. Ang Roma, nasa Italy yan. Pero yan ang capital city ng Roman Empire. So, siyudad yan, metropolis, ika nga. Capital city, ibig sabihin, parang melting pot yan ng iba't ibang mga lahi na mga bansa na nasasakupan ng Roma. Maraming mga tao dyan, mga kapatid. Maraming transaksyon. Nandiyan yung central government So, mula dyan, mga kapatid, masyadong matao ang Roma. So, nakita ni Pablo na mas maganda mangaral dito, mas mabilis lalaganap ang ebanghelyo. Sapagkat iba't ibang mga lahi yun nandyan, mga nagpupuntahan galing sa iba't ibang bansa, tapos uuwi rin sa kanilang bansa. Dala-dala ngayon yung ebanghelyo. O lalong lalaganap na mabilisan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng kapag siya nangaral pa, tumulong sa pangangaral ng ebanghelyo dyan sa Roma. So yun mga kapatid, kaya nasasabik si Pablo na ipangaral ang ebanghelyo sa Roma. Bukod dun sa madalaw niya yung mga kapatid doon, magkaroon sila ng palakasan ng pananampalataya, pero yung Roma kasi, sentro ng lahat ng mga bagay sa Roman Empire. Kapag nangyari nga sa kasaysayan yan mga kapatid, na yung Kristiyano mula sa Roma ay lumaganap na mabilisan. Kasi siyempre nag-uuwian din yung mga tao sa kanilang mga bansa. So, maganda yung diskarte ni Apostol Pablo sa kanyang pagmimisyon. Dahil alam ni Pablo na maraming mga bansang kinakatawan doon sa lungsod ng Roma, nakita niya na doon ang natural na maging destinasyon ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Actually, diyan ang naging ending ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Diyan na rin siya napugutan ng ulo. So, yun po mga kapatid, ang ating aralin sa lesson number 2 natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At dyan po ay nakita natin at naway naunawa natin yung kahalagahan nung dinaanan natin na topic dito
yung pananabik na magkita-kita ang magkakapatid sa pananampalataya. Naway nakita natin ang kahalagahan na tayo magkakapatid ay huwag nating pabayaan. Huwag nating pabayaan ang pagkikita-kita natin ng face-to-face upang tayo'y magpalakasan, ma-encourage natin ng isa't isa. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Diyan po tayo natatapos, pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.